Hello sa inyo! Sandali lang, isipin nyo to. Ano kaya ang gagawin mo kung may biglang nagsabi sa'yo na may darating na malaking sakuna at hindi lang basta sinabi kundi 2 buwan bago pa ito mangyari? 'Di ba parang pang pelikula lang? Well ngayon, tatalakayin natin ang kwento sa likod ng isang nakakagulat na hula at syempre, kikilalanin natin kung sino yung tao sa likod nito. Simulan na natin! Okay, dito na tayo sa pinakaugat ng lahat. Noong January 16, 2025, may isang lalaki, si Narciso Olalo, na nag-post daw ng isang vision, isang babala tungkol sa isang malakas na lindol. Fast forward ng konti, halos 2 buwan lang ang lumipas. March 28, 2025, gumanon nga. Isang 7.7 magnitude na lindol. Grabe yung timing, di ba? Sobrang specific. At syempre, dahil dyan, kumalat na yung usapan na baka natupad yung hula niya. At para lang malinaw sa atin lahat, hindi to yung tipong naramdaman mo lang na umuga yung upuan mo Ang pinag-uusapan natin dito ay isang napakalaking sakuna. Higit 1,000 tao daw ang namatay ayon sa mga balita. Sobrang laking trahedya. At yun mismo yung sinasabi niyang nakita niya bago pa man sumapit yung araw na yun. At dito nagiging mas personal yung buong kwento. Kasi ayon mismo kay Olalo, parang nagkausap daw sila ni Hesukristo. Ang tawag pa nga niya sa kanya, best friend. So sa vision niya, sinabi raw niya, best friend, nahihilo ako. Ang sagot daw sa kanya, hindi lang basta anong nahihilo, kundi malakas na lindol yan. Wow! Ang linaw ng babala, di ba? Hindi lang simpleng pagkahilo. So ayan, mayroon tayong hula at isang malaking lindol na nangyari. Ang tanong ngayon, sino ba itong si Narciso Olalo, di ba? Sino yung tao sa likod ng pananaw na ito? Ano bang kwento niya? Well, siya si Narciso Olalo at based sa sarili niyang pagpapakilala, hindi siya basta-basta. Sa social media niya, ang nakalagay, siya daw ang #1 instrument used by God in spreading the truth. Number 1. So malinaw na malinaw yung tingin niya sa sarili niyang misyon, isang napakalaking responsibilidad. Okay, so kung ikaw ang tinaguri ang #1 instrument, saan nanggagaling yung kakayahan mo? Pinag-aralan ba yan? Minana? Ayon sa kanya, hindi. Ito raw ay isang parang divine commission. Isang misyon na direktang galing sa Diyos. At kasama daw sa misyon na to ay 3 special na kapangyarihan. Una, kaya niya rong magpagaling at mangaral ng libre. Pangalawa, mayroon siyang tinatawag na power of mind. Ano to? Dito niya raw parang nababasa yung buong kwento ng buhay ng isang tao. At pangatlo, syempre, yung pinaka-pinag-uusapan, yung kakayahang hulaan ang mga mangyayari sa future. So ayan, may misyon, may mga kapangyarihan. Pero syempre, sa panahon niya yon, paano mo naman ikakalat yung salita? Hindi na uso yung sa plaza lang, di ba? Dito na pumapasok yung pagiging moderno ng ministeryo niya. Kasi yung ministeryo niya wala sa isang building lang. In fact, nasa lahat ng dako, online. Meron siyang sariling website, active siya sa Facebook Live, sa YouTube, may mga podcast din. Basically, ginagamit niya lahat ng platforms para ma-reach yung mga tao nasaan man sila sa mundo. Accessible, ika nga. At may isa pang bagay na talagang kapansin-pansin sa kanya. Ito yung mariin niyang sinasabi na lahat ng ginagawa niya, yung pagpapagaling, yung pangangaral, dapat laging libre. As in absolutely free. Ito raw kasi yung utos sa kanya. Malaking bagay ito kasi 'di ba, sanay payo na maraming ministeryo ang kumokolekta ng tithes o donations. Sa kanya iba. Okay, so bukod sa mga hula, bukod sa pagpapagaling, ano ba talaga yung core message niya? Ano yung gusto niyang iparating sa mga tagasunod niya? Yun yung mahalaga, di ba? Well, sa esensya, yung mensahe niya ay umiikot sa 3 bagay na gusto raw ng Diyos na gawin natin. Simple lang. Una, pagsisihan daw natin lahat ng ating mga kasalanan. Pangalawa, baguhin natin yung ating buhay Kristiyano. At pangatlo, at pinakaimportante, magkaroon tayo ng malaking pananampalataya sa Kanya. Yun yung 3 haligi ng Kanyang turo. At dito nagtatapos yung pagtatalakay natin sa kwento ni Narciso Olalo. Pero yung kwento niya, nagbubukas ng isang mas malaking tanong para sa ating lahat, di ba? Sa panahon natin ngayon na napakabilis kumalat ng impormasyon online, sa isang share, sa isang click, paano na natin tinitimbang yung mga ganitong bagay? Paano natin pinoproseso yung mga claim na pinagsasama ang pananampalataya at ang paghula sa hinaharap? Yan siguro yung tanong na iiwan ko sa inyo para pag-isipan.